Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 1071. Pagpuksa ng Ice River Valley. Ang naninikip na puso ni Xiaoyan ay unti-unting lumuwag habang tinitingnan niya ang puting kulay na pigure sa kuweba. Buti naman at ayos na siya. Mahinang ungol ni Xiaoyan sa kanyang sarili sa loob ng kanyang puso. Mabilis na damapo ang kanyang mga mata sa matandang lalaki sa himpapawid sa itaas ng batis ng bundok. Puno ng puting buhok ang ulo ng matanda. Puti ang kanyang damit na may mga linyang malanyebe na bulaklak. Ang kanyang buong pagkatao ay naglalabas ng lamig mula sa loob palabas. Huminto ang mga mata ni Xiaoyan sa matandang iyon. Nanliit ang kanyang mga mata. 6-star daw Zhang. Nag-isip sandali si Xiaoyan bago ibinaling ang tingin. Sa sandaling ito, mayroong 12 ng mga figurang nakasuot ng puti na nakatayo sa paligid ng batis ng bundok. Maliwanag, sila ang mga disipulo mula sa Ice River Valley. Laming-galinga ang kanyang tingin sa paligid bago sila tuluyang huminto sa isang malaking nakausling bato sa gilid ng batis ng bundok. Mayroong 2 matanda na nakaputi ang damit na nakatayo habang nasa likuran nila ang kanilang mga kamay sa lugar na iyon. Ang isa sa kanila ay nagtataglay ng lakas na katulad ng taong nasa himpapawid, na umabot sa antas ng 6-star daw Zhang. Ang nasa likod ay maaaring mas mababa sa dalawang ito, ngunit ang kanyang lakas ay umabot sa lakas ng 2 bituin na si Dao Zhang. Mayroong 3 piling Dao Zhang. Bukod dito, may 12 ng mga piling alagad ng Ice River Valley. Ang Ice River Valley na ito ay talagang handang kumuha ng ganitong lakas. Marahan na bamulong si Xiaoyan sa kanyang sarili habang ang lamig ay sumilay sa kanyang maitim na mga mata. Big Brother Xiaoyan, ang dalawang iyon ay ang mga elder ng Ice River Valley, si Bing Yuan at Bing Fu. Pareho silang malakas. Mag-ingat. Ang mga mata ni Xinlan ay lumibot din sa paligid ng isang beses. Pagkatapos noon, naging tense ang ekspresyon niya habang nagsasalita. Bahagyang tumango si Xiaoyan. Ang lineup na ito ay maaaring napakahusay, ngunit hindi ito nagbanta sa kasalukuyang kanya. Ang Earth Demon Puppet ay nagawang harangan ang isang 6 na bituin na si Dao Zhang sa sandaling ito. Bukod dito, nasa kanya ang Skyfire 3 Mysterious Flame at si Tian Wo Zunje sa kanyang singsing. Woeful Poison Lady, hindi ka makakatakas. Tinamaan ka ng Ice Zone Force. Maliban kung mayroon kang panlunas mula sa aking Ice River Valley, ang natitirang Mysterious Ice Chi sa iyong katawan ay magpapalamig sa lahat ng iyong life force sa loob ng 1 buwan. Ang matandang lalaki sa himpapawid ay walang pakialam na sumulyap sa Little Fairy Doctor sa kuweba bago nagsalita. Ang pagsunod sa akin pabalik sa Ice River Valley ay ang tanging pagkakataon mong mabuhay. Ang kulay abulilang mata ng Little Fairy Doctor, na walang emosyon, ay sumulyap sa matanda mula sa bakana ng kuweba. Isang pangungutya ang bumungad sa kanyang maputlang mukha nang umalangaw ang malamig na boses sa batis ng bundok na may lamig sa loob nito. Bago magyelo ang aking puwersa sa buhay, sisirain ko itong katawan ko at hindi ako mag-iiwan ng anuman para sa iyong Ice River Valley. Isang malamig na kislap ang agad na sumilay sa mata ng matanda sa hangin nang marinig niya ang mga salitang ito. Dahan-dahan niyang sinabi, "Ikaw ang pumutol sa nag-iisang pagkakataon mong mabuhay." Hindi na siya nagtagal pagkatapos sabihin ang mga salitang ito. Isang malamig na aura ang unti-unting lumabas sa kanyang katawan. Dahil hindi mo gustong tahakin ang landas na nagpapahintulot sa iyo na mabuhay, ang matandang ito ang personal na kukuha sa iyo at ibabalik ka sa Ice River Valley. Ang puwang sa harap ng matanda ay naging baluktot matapos ang kanyang huling mga salita ay tumunog. Kaagad na nagtagal ang nakakagigil na aura at bumungad sa hangin ang makapal na puno ng yelo. Chi. Marahang iwinagayway ng matanda ang kanyang manggas. Ang hindi mabilang na bilang ng mga ice prick sa kanyang harapan ay nanginginig habang ang mga ito ay nagmamadaling lumabas mula sa lahat ng direksyon na may tunog na swoosh. Ang siksikan na paligid ay bumalot sa radius na 100 talampakan sa paligid ng batis ng bundok. Nakakunot ang noo ng Little Fairy Doctor habang nakatingin sa mga ice prick na pumutol sa hangin at sumugod. Sa kasalukuyan, siya ay malubhang nasugatan at tiyak na hindi katugma kay Bing Yuan. Bukod dito, may 2 pang elite na Dao Zhang sa paligid ng stream ng bundok. Kung sasalakayin siya,
malamang na wala na siyang pagkakataong tumakas sa pagkakataong ito. Kahit na mamatay ako, hindi ako dapat mapunta sa kanilang mga kamay. Isang siksik, kulay abulilang Douchi ang lumabas sa katawan ng Little Fairy Doctor. Pagkatapos nito, tinakpan nito ang pasukan ng kuweba. Ang mga ice prick ay mabilis na nabura nang sila ay bumaril. Gayunpaman, ang energy barrier na nabuo mula sa grayish-purple na si Douchi ay mabilis na namutla sa ilalim ng patuloy na pag-atake ng mga ice prick. Crack! Crack! Ang natitirang mga tusok ng yelo ay bumaril sa mga pader ng bundok na nakapalibot sa kuweba. Ang patong-patong ng makapal na yelo ay nagsimulang kumalat na may tunog ng pag-crack. Sa ilalim ng malamig na hangin ito maging ang nakapaligid na lason na fog ay naging mas manipis. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng Little Fairy Doctor nang maramdaman niya ang mabilis na pag-alon ng malamig na hangin sa paligid. Ang malamig na hangin na ito ay lubhang kakaiba. Kung ito ay makapasok sa katawan ng isang tao, ito ay lubhang mahirap harapin. Noon, hindi niya sinasadyang pinayagan ang malamig na hangin ito na makapasok sa kanyang katawan, na naging dahilan upang mabagal ng kanyang Douchi ang mga palatandaan ng Catamaran. Ito ay dahil dito na ang tinaguriang Ice Zone Force mula kina Bing Yuan at Bing Fu ay nagawang masaktan at pilitin ang kanyang likod. Hindi ako pwedeng magtagal sa lugar na ito. Ang Little Fairy Doctor ay naging mapagpasyahan nang ang kaisipang ito ay pumasok sa kanyang puso. Nag-transform ang kanyang katawan sa isang kidlat at bumaril palabas ng yungib. Nagtungo siya sa malalalim na bahagi ng batis ng bundok. Ice Silang Formation. Kakalabas lang ng Little Fairy Doctor sa kuweba nang sabay-sabay na tumunog ang 12-12 ng malamig na iyak. Agad na bumungad sa langit ang malamig na hangin. Makikita ng isang tao na ang espasyo sa loob ng batis ng bundok ay biglang tumahimik. Pagkatapos nito, nabuo ang isang makapal at matigas na yelo na may tunog ng pagkaluskos. Sa isang kisap mata, nakabuo ito ng 100 talampakang laking ice cabinet sa batis ng bundok na ito. Ang Little Fairy Doctor at si Bing Yuan ay tinatakan sa loob nito. Hindi na nakikita ng mga tao sa loob ang labas, ngunit nakikita ng mga nasa labas ang bawat kilos ng mga nasa loob. Gusto mo pa bang tumakas? Isang malamig na ngiti ang hindi sinasadyang sumilay sa mukha ni Bing Yuan nang makita siya nito. Gumalaw ang kanyang katawan at lumitaw sa likod ng Little Fairy Doctor sa isang kisap mata. Malamig na hangin ang bumalot sa kanyang kamao bago niya ito marahas na itinapon. Agad na napalingon ang Little Fairy Doctor nang maramdaman niya ang nakakagulat na malamig na hangin na lumitaw sa kanyang likuran. Ang grayish-purple na Douchi ay mabilis na tumaas sa kanyang kamay bago niya ito iniwas. Bang! Nagdikit ang kamao at palad, na nagdulot ng shockwave na bumuo ng singsing at tumawid sa paligid nila. Si Bing Yuan ay nagmamadaling umatras ng 2 hakbang sa ilalim ng pag-urong ng hangin ito. Ang Little Fairy Doctor naman ay pinalipad ng paurong. Sa kasalukuyan, siya ay dumaranas ng malubhang pinsala at ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay lubhang nabawasan. Imposible para sa kanya na maging kapareha ng 6-star Daozang. Pinatatag ng Little Fairy Doctor ang kanyang katawan. Ang kanyang orihinal na maputlang ekspresyon ay hindi sinasadyang naging mas mapatla. Isang pait ang bumungad sa kanyang mukha habang ang kanyang mga tingin ay dumaan sa pader ng yelong natatakpan ng hangin sa paligid niya. Mukhang wala na talaga siyang matakasan ngayon. Sundan mo ang matandang ito pabalik sa Ice River Valley at mabubuhay ka pa. Kung patuloy kang matigas ang ulo, huwag mong sisihin ang dating ako sa pagiging mabisyo. Tumapak ang mga paa ni Bing Yuan sa walang laman na hangin at dahan-daang naglakad patungo sa Little Fairy Doctor. Nanatiling walang pakialam ang tono niya. Unti-unting bumangon ang lamig sa kulay abulilang mga mata ng Little Fairy Doctor habang nakatingin kay Bing Yuan na dahan-daang naglalakad. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na nakabuo ng kakaibang selyo. Sa puntong ito, maaari lamang niyang alisin ang selyo ng Wolfo Poison Body. Bagamat ito ay lubos na magdadala sa panahon kung kailan sisabog ang lason na katawan, ito ay mas mabuti kaysa sa paglapag sa mga kamay ng matandang ito ngayon. Alam din ni Bing Yuan na malapit nang ipagsapalaran ng Little Fairy Doctor ang kanyang buhay at lalabas ng todo nang makita niya ang selyo na nabuo ng kanyang mga kamay. Medyo lumungkot din ang ekspresyon niya. Pagkatapos nito,
Ang kanyang katawan ay bumaril sa paraang parang kidlat. Isang nakakagulat na malamig na hangin ang mabilis na umiikot sa kanyang palad. Ang bilis ni Bing Yuan ay napakabilis. Sa isang kisap mata, naabutan niya ang Little Fairy Doctor, na mabilis na umatras. Binalot ng makapal na lamig ang kanyang walang pakialam na mukha. Ang kanyang kamay, na natatakpan ng malamig na hangin, ay nagdala ng puwersang nakatusok sa buto habang ito ay nag-transform sa maraming after-images na pumupuno sa espasyo sa paligid ng Little Fairy Doctor. Isang mababa, malalim na sonic boom ang nabuo sa gitna ng mabangis na hanging palad na ito. Ang malamig na hangin ay sobrang siksik. Maging ang hangin ay bumuo ng sunod-sunod na alon ng mahinang puting fog na tumaas. Ang magandang katawan ng Little Fairy Doctor ay parang isang maliit na bangka sa gitna ng mabangis na bagyo. Umindayog ito sa lahat ng direksyon. Ang kanyang pag-iwas ay mukhang medyo mapanganib. Hahampasin sana siya ng marahas kung nilapitan pa siya. Bagamat halos hindi naiwasan ng Little Fairy Doctor ang mala-torrent na pag-atake ni Bing Yuan, naputol din ang kanyang intensyon na alisin ang selyo. Nagpatuloy ang mapanlinlang na sitwasyon at siya ay nasa isang lubhang mapanganib na posisyon. Bang! Isa pang malamig na hangin ang hamampes, at ang Little Fairy Doctor, na wala ng matakasan, ay muli lamang na nakataas ang kanyang palad at nabangga si Bing Yuan. Grog! Isang subo ng sariwang dugo ang iniluwa at ang magandang katawan ng Little Fairy Doctor ay pinalipad pabalik. Malamig at walang pakialam ang ekspresyon ni Bing Yuan. Isang malamig na hangin ang lumabas sa kanyang bibig at pinalamig ang sariwang pulang-pulang dugo nang malapit na itong maabot sa lupa. Ang iyong woeful poison body ay hindi pa tunay na nararating. Kung hindi, ang matandang ito lamang ay walang magagawa laban sa iyo. Sa kasamaang palad, tumingin si Bing Yuan sa Little Fairy Doctor, na nagpupunas ng bakas ng dugo sa gilid ng kanyang bibig. Isang mahinang ngiti ang pinakawalan niya, ngunit hindi nabawasan ang lamig sa kanyang mga mata dahil dito. Nawalan na ng pasensya si Bing Yuan na magsalita. Kumikislap ang kanyang katawan at muli siyang sumugod patungo sa Little Fairy Doctor. Sa pagkakataong ito, unti-unting namumuo sa kanyang mga mata ang ilang layuning pumatay. Hanggat ang woeful poison body ay napanatili pa rin, hindi mahalaga kung nabuhay ang Little Fairy Doctor. Ang Little Fairy Doctor ay tila nababatid na ang layunin ng pagpatay ay bumangon sa puso ni Bing Yuan nang makita niya ang mabangis na ngiti na sumilay sa kanyang mukha. Kaagad, nagmamadali niyang mananiebra ang maliit na natitirang Daochi sa loob ng kanyang katawan bilang paghahanda sa huling pakikibaka. Crack! Nang makapagdesisyon na si Little Fairy Doctor, biglang naglabas ng basag ang napakalaking pader ng yelo sa paligid niya. Kaagad, maraming bitek ang kumalat. Tuluyan nang nabasag ang pader ng yelo sa isang boom na tunog. Nagulat din kay Bing Yuan ang mga pader ng yelo na nagsasabog. Bago siya makabawi, ang rumaragasang tunog ng hangin ay biglang nalipat mula sa itaas ng batis ng bundok. Isang figure ang marahas na bumaril sa kanya. Ang biglaang pag-atake na ito ay hindi naging sanhi ng panik ni Bing Yuan. Ilang alon ng malamig na yelo na si Daochi ang lumabas sa kanyang kamay. Pagkatapos nito, bumangga ito sa figurang bumaril. Gayunpaman, ang ingay na nilikha ay sunod-sunod na alon ng matalas na kahabag-habag na iyak. Itinoon ni Bing Yuan ang kanyang mga mata at naging madilim at solemn na ang kanyang ekspresyon. Natuklasan niya na ang mga ibinabato na parang mga sandata ay ang mga disipulo ng Ice River Valley. Brat, sa lakas ng loob na makialam sa malaking bagay na ito ng aming Ice River Valley, talagang hahabulin kita hanggang sa dulo ng mundo. Isang pares ng galit na dagandong ang ipinadala mula sa batis ng bundok noong panahong naging malungkot ang ekspresyon ni Bing Yuan. Namilog ang kanyang mga mata nang biglang itinaas ang kanyang ulo, nadiskubre lamang na may isang binata na nakatayo na nakangiti sa gilid ng batis ng bundok. Mayroon pa ring 2 disipulo sa Ice River Valley sa kanyang mga kamay. Maliwanag, siya ang bumaril sa mga taong ito pasulong. Ang mga tao mula sa Ice River Valley ay talagang walang kahihiyan. Napakarami sa inyo ang umaatake sa isang nasugatan, mahinang babae. Hindi lamang ninyo itinapon ang inyong mukha, kundi itinapon din ninyo ang laman sa ilalim nito. Tumawa ang binata. Pagkatapos nito, dumausdas ang kanyang mga mata sa ibang direksyon.
Ang babaeng nakasuot ng puting damit sa lugar na iyon ay nagpakita ng isang mapatla, magandang mukha na puno ng hindi makapaniwala dahil sa kanyang biglaang hitsura. Tiningnan ni Xiaoyan ang mukha na napakapusyaw ng puso. Isang kahinahunan ang bumungad sa kanyang mga mata nang dahan-dahang bumaba ang kanyang malambot at mainit na boses. Pasensya na, late ako dumating. Battle Through the Heavens. Kabanata 1072. Pag-ikot ng sitwasyon. Xiaoyan. Nagulat ang Little Fairy Doctor habang nakatingin sa binata na nakatayo sa tabi ng batis ng bundok. Unti-unting sumili ang magandang ngiti sa kanyang mapatla at magandang mukha. Ito ay ang masaya, magandang ngiti ng isang taong nakakahanap ng malaking pag-asa habang ang isa ay nasa kawalan ng pag-asa. Nakatitig ang mga mata ni Bing Yuan kay Xiaoyan sa madilim at siksik na paraan. Ang malamig niyang boses ay tila bumangon mula sa impyerno. Brat, naglakas loob ka bang makialam sa mga gawain ng aking Ice River Valley? Matapos suriin ang lugar gamit ang kanyang mga mata kanina, natuklasan ni Bing Yuan na ang 12-12 ng mga piling disipulo ng Ice River Valley sa paligid ng stream ng bundok ay nabawasan ng kalahati. Isang makapal na amoy ng dugo ang kumalat sa lugar. Maliwanag, ang nawawalang mga disipulong ito ay namatay na sa mga kamay ng taong ito. Ang resultang ito ay nagdulot ng walang kapantay na galit at hangarin sa pagpatay na umakyat sa kanyang puso. Ang kanyang mga mata ay parang isang mabangis na lobo habang nakatitig kay Xiaoyan. Ngumiti lang si Xiaoyan nang maramdaman niya ang malupit na ekspresyon sa mga mata ni Bing Yuan. Casual niyang sinabi. Ang mga tao mula sa Ice River Valley ay talagang masamang mansanas. Isang one-star daw Zhang ang naglakas loob na kumilos ng walang pakundangan sa harap ko. Ang mga kabataan ngayon ay talagang nagiging mas mayabang. Tumawa ng malakas si Bing Yuan dahil sa matinding galit nang marinig niya ang mga salita ni Xiaoyan. Ang kanyang tinig ay puno ng matinding pagpatay. Ang matandang ito ay walang pakialam sa iyong pinagmulan. Gayunpaman, dapat kong ipaalam sa iyo na ang Fallen God Stream na ito ang iyong magiging libingan. Bing Fu, ipaubaya ko siya sa iyo. Huwag kang magpigil. Kunin mo muna siya at baliin ang kanyang mga paa. Lumingon ang mga mata ni Bing Yuan sa kabilang bahagi ng lambak ng bundok. May isang matandang nakasuot ng puti na nakatayo sa lugar na iyon. Ang kanyang ekspresyon ay nakatitig din kay Xiaoyan sa isang madilim, solemne na paraan. Masyadong mabilis kumilos si Xiaoyan kanina at nalampasan niya ang inaasahan ng lahat. Sa loob ng maikling kalahating minuto, halos 20 disipulo ng Ice River Valley ang nahulog sa kanyang mga kamay. Ang lahat ng ito ay umunlad sa kanyang harapan na para siyang sinampal sa mukha, na nagdulot sa kanya ng matinding init na kirot. Relax, ipaintindi ko sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng pagdusa ng isang kapalaran na mas masahol pa sa kamatayan. Kasabay nito, ipapaalam ko sa kanya na ang pagmamadali sa isang bagay na hindi nauugnay sa kanya ay hindi haantong sa anumang mabuti. Tumanggo ang matandang lalaking iyon na may puting damit na tinatawag na Bing Fu. Ang kanyang lumang mukha ay nagpakita ng isang malamig, mabangis na ngiti. Ang Little Fairy Doctor ay mabilis na gumaling nang si Bing Yuan ay nakikipag-usap kay Bing Fu. Lumipad sa paligid niya ang mga magagandang mata niya at agad na nagkalat ang saya na kalalabas lang. Kahit na nagmamadali si Xiaoyan, mahihirapan din siyang iligtas siya sa ganitong uri ng sitwasyon. Sa halip, siya ay madawit. Pagkatapos ng lahat, ang Ice River Valley ay may kabuuang 3 Daozang sa lugar na ito. Sa lakas ni Xiaoyan, ang pagtatangkang matagumpay na tumakas kasama niya ay, Xiaoyan, umalis ka. May sarili akong paraan para makatakas. Mag-iisip ako ng mga paraan para mahanap kapag katapos kong makatakas. Ang Little Fairy Doctor ay biglang sumigaw kay Xiaoyan matapos ang kanyang magagandang mata ay mabilis na kumislap. Nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ito. Napangiti siya nang dumausdas ang kanyang tingin sa Little Fairy Doctor at sinabing, sa tingin mo ba maniniwala ako sa iyo? Makakatiyak ka. Dahil naglakas loob akong pumunta sa lugar na ito, natural na may kumpiyansa akong iligtas ka. Naramdaman ng Little Fairy Doctor ang tensyon at doon niyang puso na medyo napahinga ng kaunti sa hindi malamang dahilan matapos makita ang ngiti sa mukha ni Xiaoyan. Naiintindihan niyang mabuti si Xiaoyan. Bihira siyang gumawa ng anumang bagay na hindi niya tiwala sa sarili.
Marahil ay tulad ng sinabi niya. Dapat may sariling plano ang puso niya. Ang dating ako ay talagang gustong malaman kung saan nagmumula ang iyong kumpiyansa. Lumakad si Bing Fu sa walang laman na hangin at dahan-daang tumungo patungo kay Xiaoyan. Mas lumalamig ang aura na lumalabas sa kanyang katawan sa bawat hakbang niya. Isang mapanoksong ngiti din ang sumilay sa kanyang mukha. Bing Yuan, atakehin mo. Dapat mong ayusin muna ang mahalagang bagay. Iwasan nating maparusahan kung may mangyari na hindi inaasahang sitwasyon. Dahan-daang tumango si Bing Yuan. Ang kanyang malamig na mga mata ay inalis kay Xiaoyan. Pagkatapos nito, lumingon siya sa Little Fairy Doctor at malamig na tumawa. Siguraduhin mo na pagkatapos mong mahuli, ang matandang ako ay hahayaan kang makita kung anong uri ng pagwawakas ng gayong pagmamataas ang sasalubungin. Hindi na gustong mag-antala pa ni Bing Yuan pagkatapos sabihin ang mga salitang ito. Nakakuyom ang magkabilang kamay niya at isang nakakagulat na malamig na aura ang mabilis na bumalot sa kanyang mga kamay. Sa loob ng isang kisap mata, ito ay pinagsama-sama sa isang mabilis na umiikot na gulong ng yelo. Ang gilid ng gulong ng yelo ay kasing talas ng talam, at agad itong naglabas ng tunog ng tuteng. Pumunta ka. Ang matalim na gulong ng yelo ay umiikot ng napakabilis sa mga kamay ni Bing Yuan. Unti-unting inangat ang isang kakapalan sa sulok ng kanyang bibig. Pinitik niya ang kanyang daliri at may narinig siyang swoosh na tunog. Ang mabilis na umiikot na ice wheel ay tumagos sa hangin habang ito ay lumitaw sa harap ng Little Fairy Doctor sa isang iglap. Pagkatapos nito, nagdala ito ng mahigpit na hangarin sa pagpatay habang sumugod ito patungo sa kanyang mahabang leeg. Ang nagyayelong malamig na hangin, na biglang dumating, ay naging sanhi ng pagbabago ng ekspresyon ng munting diwata na doktor. Gumalaw ang katawan niya at mabilis na bumalik. Ang bilis ng ice wheel ay hindi inaasahang mabilis dahil mabilis itong pinalaki sa harap ng kanyang mga mata. Klang! Naputol ang gulong ng yelo sa kalangitan. Sa sandaling ito ay malapit nang maabyutin ang Little Fairy Doctor, isang silver glow ang kakaibang lumitaw sa kanyang harapan. Kumislap ang pilak na kinang at isang kulay pilak na braso at kamao ang lumabas. Pinalipad nito ang gulong ng yelo. Ang biglaang hindi inaasahang pagbabagong ito ay naging sanhi ng pagbabago ng ekspresyon ni Bing Yuan. Bakas sa mukha niya ang gulat na ekspresyon habang nakatingin sa pilak na figure sa harap ng Little Fairy Doctor, lalo na nang makita niya ang walang laman na mga mata nito. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at bumulalas. Isang puppet. Ang kulay pilak na figure ng tao na biglang lumitaw ay natural na nakakuha ng atensyon ng iba. Bumagsak din ang ekspresyon ni Bing Fu. Bagamat hindi niya makita ang aura ng papay, nararamdaman pa rin niya ang panganib na nagmumula rito. Napakatanda mo na, tila ang lahat ng mga taon na ito ay tumubo sa iyong balat. Talagang gumamit ka ng napakalakas na suntok laban sa isang sugatan at mahinang babae. Tumawa si Xiaoyan mula sa gilid ng batis ng bundok. Gayunpaman, ang kanyang pagtawa ay naglalaman ng isang malamig na layunin ng pagpatay. Dahan-daang itinuro ng kanyang daliri si Bing Yuan. Patayin siya. Ang Earth Demon Puppet, na nasa harap ng Little Fairy Doctor, ay agad na sumugod palabas na parang kanya nang tumunog ang boses ni Xiaoyan. Lumitaw ito sa harap ni Bing Yuan sa isang iglap. Walang awang hinampas ng kamao nito patungo sa kanyang dibdib nang walang anumang mapanlikhang galaw. Ang mabilis at mabangis na pag-atake na ito ng Earth Demon Puppet ay naging sanhi ng pagbabago ng ekspresyon ni Bing Yuan. Inihagis niya ang isang palad bilang isang reflex action, na pinukaw ang malamig na hangin na tumaas mula sa lahat ng direksyon habang ginagawa niya iyon. Bang! Nagdikit ang kamao at palad, ngunit hindi gumalaw kahit kaunti ang Earth Demon Puppet. Sa kabilang banda, bumantong hininga ang lalamunan ni Bing Yuan habang siya ay umatras ng ilang hakbang pabalik sa walang laman na hangin. Isang pagkabigla sa wakas ang bumalot sa kanyang mga mata. Sa kanyang lakas, hindi niya nakuha ang pang-ibabaw sa isang labanan sa mahiwagang papel na ito. Bing Fu, patayin ang brat na iyon. Kinokontrol niya ang puppet. Pinatatag ni Bing Yuan ang kanyang katawan bago siya nagpakawala ng dagandong. Galit na berde ang mukha niya nang gawin niya iyon. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Bing Fu nang marinig niya ang dagandong ni Bing Yuan.
Tila talagang napakagulo ng papel na ito. Kaagad, ibinaling niya ang kanyang mga mata kay Xiaoyan. Ang kanyang mga mata ay puno ng layuning pumatay. Nang ibinaling ni Bing Fu ang kanyang malamig na mga mata kay Xiaoyan, isang figure ang nagmamadaling sumugod mula sa batis ng bundok. Pagkatapos nito, nagpakita siya sa harap ni Xiaoyan at sinabi sa isang solemne na boses. Ipaubaya mo siya sa akin, dapat mong harapin ang iba. Hindi sinasadyang umiling si Xiaoyan nang makita niya ito. Inilahad niya ang kanyang kamay at hinayla ang Little Fairy Doctor sa likuran niya. Pagkatapos nito, mahina niyang sinabi. May mga sugat pa rin sa iyong katawan. Pinakamabuting magpahinga ka muna. Ang mga taong ito lamang ay hindi makakagawa ng marami. Anong mayabang na tono? Binghi, pangunahan mo ang iba para hulihin ang Wolfel Poison Lady. Ipaubaya mo sa akin ang taong ito. Galit na tumawa si Bing Fu. Kinuyam niya ang kanyang kamay, at isang malamig na hangin ang lumabas mula rito. Isang mahabang sibat na nabuo mula sa yelo ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang katawan ng sibat ay nanginginig at nabuo ang maraming after images. Matapos magpakawala ng galit na galit, gumalaw ang katawan ni Bing Fu, na naging puting figure na bumaril kay Xiaoyan sa paraang parang kidlat. Ang mahabang sibat ay tumagos sa hangin, na nagdadala ng isang nakakatalam na tunog. Ang huling nakaputi at matandang lalaki mula sa Ice River Valley ay tumanggo matapos marinig ang sigaw ni Binghi. Mabilis niyang ikinaway ang kanyang kamay at inakay ang 12 ng mga figure patungo sa Little Fairy Doctor sa likod ni Xiaoyan na may tunog na swoosh. Ang lugar na ito ay naging sobrang lamig sa isang iglap. Biglang naging tense ang mukha ng Little Fairy Doctor nang makita niyang umaatake si Bing Fu. Ang Dao Qi sa kanyang katawan ay mabilis na lumundag. Tunay na walang ibang papel. Gayunpaman, mayroong isang espesyal na espiritual na katawan. Napangiti si Xiaoyan habang nakatingin sa malamig na mukha ni Bing Fu. Marahang pinahid ng daliri niya ang kulay puti na singsing sa daliri niya. Unti-unting lumitaw ang isang ilusyonaryong espiritual na katawan at naging hugis ng isang matandang lalaki. Si Bing Fu, na umaarangkada, ay biglang huminto nang lumitaw ang espiritual na katawan. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa espiritual na katawan na may pagkabigla. Matapos huminto si Bing Fu, huminto rin ang grupo ni Binghi, na sumusunod sa likuran. Nagkatinginan sila habang ginagawa iyon. Kahit nasa kanilang paningin, hindi nila makita si Tian Wu Zunzi. Ikaw maliit na tao. Hinihiling mo itong mga lumang buto ko na lumabas at maging isang manlalaban muli. Pinaikot ni Tian Wu Zunzi ang kanyang katawan pagkatapos lumitaw. Pagkatapos nito, lumingon siya kay Xiaoyan at walang magawang umiling. Ang sorpresa ay sumilay sa mga mata ng Little Fairy Doctor sa likod ni Xiaoyan nang makita niyang tumawag ito ng napakalakas na espiritual na katawan. Ang kanyang puso ay lubos na nakaka-relax. Kasunod ng pagpapahingang ito, ang mga sugat sa loob ng kanyang katawan na pinigilan niya ay inilabas din. Isang pagkahilo ang lumitaw sa kanyang ulo habang ang isang subo ng sariwang dugo ay hindi mapigil na iniluwa. Ang Little Fairy Doctor, na biglang nagluwa ng dugo, ay bumulaga kay Xiaoyan. Dali-dali niya itong hinawakan at tinignan ang maputlang mukha nito. Tila babagsak siya sa isang bug zone ng hangin. Ang layunin ng pagpatay sa kanyang maitim na mga mata ay lumundag. Nakahinga si Xiaoyan ng malalim na hangin. Ibinaling niya ang kanyang ulo kay Tian Wu Zunzi. Ang boses niyang iyon ay naglalaman ng kakapalan. Iistorbuhin mo na kita, matandang Ginoong Yao. Pakiusap, tapusin ang mga taong ito sa lalong madaling panahon. Ang Little Fairy Doctor ay malubhang nasugatan at hindi maaaring tumagal ng matagal. 10 minuto. Napatingin si Tian Wu Zunzi sa Little Fairy Doctor, na ainal-alayan ni Xiaoyan. Sa kanyang paningin, natural niyang nasabi na siya ay nagdusa ng malubhang pinsala. Naging seryoso rin ang ekspresyon niya. Matapos tumanggo ng bahagya, lumingon siya at tumingin sa grupo ni Bing Fu. Lahat sila ay may suot na pagtataka. Ang kanyang paa ay dahan-daang humakbang pasulong, at isang maringal na espiritual na unos ang agad na bumangon kasama siya sa gitna. Ang ekspresyon ng gulat na Bing Fu ay nagbago ng husto nang sumabog ang espiritual na bagyo.
Medyo naging matalas ang boses niya sa sobrang takot. 8-star daw Zhang. Battle through the heavens. Kabanata 1073. Lubhang mahina. Ang hindi nakikitang espiritual na bagyo ay umiikot sa paligid ng Tianwu Zunzi. Ang kanyang katawan ay lumulutang sa hangin habang ang sunod-sunod na alon ng kakaibang alon ay patuloy na nabubuo sa kanyang katawan. Ang kanyang walang pakialam na mga mata ay bumaling sa gulat na Bing Fu, ngunit wala siyang sinabi. Sa halip, gumalaw ang kanyang katawan at misteryosong nawala. Agad na nanlamig ang puso ni Bing Fu nang biglang nawala si Tianwu Zunzi. Ang kanyang katawan ay nagmamadaling umatras habang malakas na sumigaw. Itong kaibigan, ang matandang ito ay si Bing Fu mula sa Ice River Valley. Ang usapin ngayon ay walang kinalaman sa iyo. Mangyaring huwag makialam sa usapin ngayon dahil sa Ice River Valley. Ang Ice River Valley ay magbibigay sa iyo ng malaking gantimpala bilang pasasalamat pagkatapos ng bagay na ito. Nagkaroon ng hibla ng gulat na mahirap itago sa sigaw ni Bing Fu. Ang elite na 8-star daw Zhang, nakalalabas lang, ay ganap na binaligtad ang sitwasyon. Hindi niya maintindihan kung bakit ang isang maliit na tao ay nagtataglay ng isang nakakatakot na line-up sa kanya. Ice River Valley. Napakaganda ba nito? Ito lang ang hindi makakapigil sa matandang ito. Nag-iba-iba ang espasyo sa harap ni Bing Fu matapos tumunog ang kanyang boses. Kakaibang lumitaw ang figure ni Tianwu Zunzi. Ngumiti siya ng mahina sa Bing Fu bago niya ibinaba ang palad sa magiliw na paraan. Maaaring magmukhang mahina ang palad na ito, ngunit nakadama ng taos pusong lamig si Bing Fu. Ang Dao Qi sa loob ng kanyang katawan ay ganap na sumabog sa sandaling ito. Sunod-sunod na patong ng icy cold armor ang nabuo sa ibabaw ng kanyang katawan mula sa malamig na hangin na namamalagi sa paligid nito. Kulay puti ng nyebe ang baluti. Maaaring ito ay malinaw at mahina, ngunit ang lakas ng pagtatanggol nito ay kahanga-hanga. Siyempre, ang ganitong uri ng lakas ay hindi karapat-dapat na banggitin sa mga mata ni Tianwu Zunzi. Kahit na siya ay kasalukuyang nagtataglay lamang ng lakas ng isang 8-star Dao Zhang, ang kanyang kaalaman ay ang tungkol sa kanyang sarili Dao Zun noon. Ang isang 6-star Dao Zhang ay hindi karapat-dapat sa alinman sa kanyang atensyon. Bang! Ang palad ay marahang dumapo sa ice armor sa katawan ni Bing Fu nang walang pakialam sa mundo. Isang maringal na espiritual na lakas ang lumabas sa paraang parang baha. Crack! Ang mga depensa ng matatag na ice armor na iyon ay hindi napigilan sa harap ng malawak at makapangyarihang lakas na ito. Bumagsak ang palad at kumalat ang mga crack lines. Pagkatapos nito, ang ice armor ay naglabas ng basag na tunog habang ito ay pumutok. Grog! Nabasag ang ice armor at agad na namutla ang ekspresyon ni Bing Fu. Isang subo ng sariwang dugo ang nagdala ng malamig na hangin habang ito ay iniluwa. Lumipad pa atras ang kanyang katawan pagkatapos noon. Naging mabagsik ang ekspresyon ni Bing Fu habang lumipad siya pabalik. Namumula ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Tianwu Zunzi. Kaagad, umungal siya. Bing He, pangunahan ang iba at patayin ang batang iyon. Hindi kalayuan sa likod ni Bing Fu, unti-unting nakabawi si Bing He mula sa pagkabigla na dala ni Tianwu Zunzi. Narinig niya ang sigaw ni Bing Fu at napanganga na lamang ang kanyang mga ngipin. Pagkatapos nito, ikanaway niya ang kanyang kamay at nagsalita sa 12 ng mga piling alagad ng Ice River Valley na nasa likuran niya. Sumunod ka sa akin, kailangan nating hulihin ang Woeful Poison Lady sa lahat ng paraan at patayin ang brat na iyon. Ang 12 ng mga disipulo ng Ice River Valley ay sumulyap kay Tianwu Zunzi sa kalangitan na may takot na mga mata matapos itong marinig. Pagkatapos nito, lumiko sila sa kabilang larangan ng digmaan sa batis ng bundok. Nagpapakita na si Bing Yuan ng mga palatandaan ng pagkatalo sa ilalim ng pag-atake ng Earth Demon Puppet. Hindi niya napigilan ang anumang pagsisikap na bigyang pansin ang pagbabago ng sitwasyon ng lugar na ito. Bakit hindi lahat kayo umaatake? Mahigpit na sigaw ni Bing He nang mag-alinlangan ang mga disipulo ng Ice River Valley. Nang marinig ang kanyang sigaw, nanginginig ang mga disipulo mula sa Ice River Valley. Pagkatapos nito, nagmamadali silang nagpahayag ng kanilang pagkilala sa isang magalang na paraan. Bing He nodded his head with a gloomy expression nang makita niya ito.
Ang kanyang paa ay dumaikit sa walang laman na hangin at ang kanyang katawan ay bumaril patungo kay Xiaoyan na parang kidlat na bilis. Maraming mga disipulo sa Ice River Valley ang nagmamadaling binuhay ang lahat ng Daochi sa loob ng kanilang mga katawan, na naging maraming makulay na kinang na pumapalibot kay Xiaoyan. Nakita ni Bing Fu, na nasa ere, ang pagkilos ng grupo ni Bing He. Pagkatapos nito, ang kanyang mga mata ay nabaling kay Tian Wu Zunzi. Isang madilim, walang awa na ekspresyon ang bumungad dito. Isang malamig na aura na naman ang bumalot sa kanyang katawan. Nagkusa siyang sumugod at masangkot kay Tian Wu Zunzi. Sa kasalukuyang sitwasyong ito, malamang na sa pamamagitan lamang ng paghuli kay Xiaoyan ay magagawa nilang sumuko ang pape at ang misteryosong espiritual na katawan. Kung hindi, sila ay mamamatay lamang. Tiningnan ni Xiaoyan ang mga tao mula sa Ice River Valley na sumusugod mula sa gilid ng batis ng bundok. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Ibinaling niya ang kanyang ulo sa Little Fairy Doctor at mahinang nagutos. Ipaubaya mo sila sa akin. Huwag kang makialam. Bahagyang tumango ang Little Fairy Doctor. Ang pinuno ng grupong ito, si Bing He, ay isang 2-star daozang. Maliban sa kanya, medyo marami ang mga dawhwang. Gayunpaman, dapat kayang harapin ni Xiaoyan ang lahat sa pamamagitan ng kanyang lakas. Dahan-daang humakbang pasulong ang paa ni Xiaoyan. Mabilis na nakabuo ang kanyang mga kamay ng maraming kakaibang seal habang ginagawa niya iyon. Kaagad, isang ilusyonaryong figure ang sumugod mula sa pagitan ng kanyang mga kilay. Nagbago ito at nabuo ang hitsura ni Xiaoyan. Ito ang 3,000 Lightning Illusionary Body na ginawa ni Xiaoyan. Pagkatapos ng tempering sa Heaven Mountain Blood Pool, ang kasalukuyang lakas nito ay dapat nasa tuktok ng klase ng Daohuang. Bagamat hindi siya maglakas loob na sabihin na kaya niyang harapin si Bing He gamit ito, hindi isang mahirap na gawain ang harangin ang iba pang mga disipulo ng Ice River Valley. Pumunta ka. Pinitik ni Xiaoyan ang kanyang daliri at tumanggo ang spiritual avatar sa tabi niya. Gumalaw ang kanyang katawan at sumilay sa ilalim ng kanyang mga paa ang isang silver glow. Nawala siya sa isang iglap. Sa susunod na pagpapakita niya, nasa likod na siya ni Bing He. Pagkatapos nito, hinaranggan niya ang maraming mga alagad ng Ice River Valley. Ang espiritual na avatar na biglang lumitaw ay naging sanhi ng pagkagulat ni Bing He. Kaagad, bahagyang nanlamig ang kanyang mga mata. Nakatitig ang kanyang tingin kay Xiaoyan habang nagsasalita siya ng may malamig na ngiti. Brat, marami kang taktika. Gayunpaman, sa lakas ng iyong daozang na ito, hindi ka pa rin makakapantay sa matandang ito. Isang nakakagulat na malamig na yelo na daochi ang dahan-daang lumabas sa katawan ni Bing He matapos tumunog ang kanyang boses. Malamig na hangin ang bumalot sa kanyang 10 daliri. Pagkatapos nito, nag-transform sila sa 10 matutulis na ice prick. Kung ang balita tungkol sa nangyayari ngayon ay umabot sa Ice River Valley, hindi ka na makakatagal sa Peel region na ito. Bing isang malakas na tawa ang pinakawalan niya. Ang kanyang mga paa ay humakbang sa walang laman na hangin, at ang kanyang katawan ay nag-transform sa kidlat habang siya ay bumaril patungo kay Xiaoyan habang dinadala ang nakakagulat na malamig na hangin. Bahagyang umiling si Xiaoyan habang nakatingin kay Bing He, na nagmamadaling lumapit. Ang taong ito ay isa lamang 2-star daozang. Personal na pinatay ni Xiaoyan ang gayong tao bago siya sumulong sa klase ng daozang, hindi na kailangang pag-usapan ito. Boom! Nag-flash ang figure ni Bing. Siya ay nagpakita sa harap ni Xiaoyan, at ipinakita niya ang isang madilim na masamang ekspresyon sa kanyang mga mata. Ang kanyang kamao na natatakpan ng mga ice prick ay nabasag patungo sa dibdib ni Xiaoyan sa isang masamang paraan. Ang kamao na naglalaman ng malamig na hangin ay biglang dumating sa loob ng maitim na mga mata ni Xiaoyan. Gayunpaman, isang malamig na ngiti lang ang ipinakita niya. Ang kanyang kamay ay kumalat at ang isang jade green na apoy ay dahan-daang umusbong na may tunog na puff. Shi! Tumpak na tumama sa palad ni Xiaoyan ang kamao na napuno ng mga ice prick. Gayunpaman, ang mga tusok ng yelo dito ay agad na natunaw nang gawin niya iyon. Maging ang nakakagulat na malamig na aura na nilalaman ng kamao ay tila sinalubong ang kalaban nito sa sandaling ito habang mabilis itong nagkalat. Nang walang suporta ng malamig na hangin,
Ang suntok na ito mula kay Binghi ay agad na nabawasan ng lakas. Nabigo pa itong pilitin si Xiaoyan pabalik ng isang hakbang. Ang 2-star Dao Zhang ng Ice River Valley ay talagang napakahina. Parang vice grip lang ang kamay ni Xiaoyan habang mahigpit niyang hinawakan ang kamao ni Binghi. Marahan niyang ipinilig ang kanyang ulo at ang kanyang boses ay naglalaman ng mahinang pangungutya. Dahil sa Heavenly Flame, ganap siyang immune sa malamig na puwersa mula sa Ice River Valley. Ang kawalang paniwala ay bumalot sa mga mata ni Binghi nang makita niya ang kanyang pag-atake ay napakadaling hinarang ni Xiaoyan. Biglang nanliit ang kanyang mga mata nang makita ang jade green na apoy na nananatili sa palad ni Xiaoyan. Kaagad, sumigaw siya. Heavenly Flame. Tama ka. Napangiti si Xiaoyan. Ang lamig sa kanyang ngiti ay kakaibang siksik. Kumuyam ang palad niya at humigpit sa isang kamao. Pagkatapos nito, ibinaba niya ang kanyang braso pasulong. Octane Blast. Ang kanyang suntok ay marahas na tumama sa katawan ni Binghi at isang nakakagulat na nakatagong puwersa ang pumasok sa kanya sa paraang parang kidlat habang nagtataglay ng mailap at marahas na init. Ang malamig-lamig na Daochi sa loob ng katawan ni Binghi ay ganap na walang panlaban sa ilalim ng nakatagong puwersa nitong langit na apoy. Isang chi-chi sound ang ibinuga habang ang Daochi ay malungkot na tumakas. Grog. Ang magulong daloy ng Daochi sa loob ng kanyang katawan ay naging sanhi ng pagluwa ni Binghi ng isang subo ng sariwang dugo. Kaagad-agad, itinikom niya ang kanyang mga ngipin at ginawa ang kanyang makakaya upang amaniobra ang lahat ng Daochi sa loob ng kanyang katawan. Pagkatapos nito, ang Daochi ay mabilis na nag-ipon sa kanyang kamay. Dami ang dami ng malamig na yelo na Daochi na natipon. Makikita ang isang makapal na layer ng yelo na nabubuo sa kamay ni Binghi. Ang yelong ito ay napakalinaw, lumilitaw na parang icicle. Bukod dito, may parang serpienteng linya sa yelo na kumikislap na parang buhay. Ice Serpent Arm. Matangkad na pula ang mukha ni Binghi habang ang mahinang dagandong ay umalangaw-ngaw mula sa kanyang lalamunan. Ang malamig na hangin sa paligid ni Bing ay agad niyang nilabas matapos ang kanyang dagandong. Ang lakas sa loob ng kanyang braso ay tumaas din ng maraming beses nang mangyari ito. Munting bastos, tumanggap ka ng suntok mula sa akin kung mayroon kang lakas ng loob. Ang mga mata ni Binghi ay napuno ng isang nakatutuwang layunin ng pagpatay habang ang kanyang mukha ay namula. Isang galit na sigaw ang lumabas bago niya inihagis ang kanyang suntok pasulong. Nakikita ng isa ang nakapalibot na hangin na mabilis na nagsasama-sama sa maraming ice cube pagkatapos niyang ihagis ang kanyang kamao pasulong. Ang malamig na hangin na ito ay naging sanhi ng kahalumigmigan sa loob ng hangin upang maging mga ice cube. Damaloy ang nakakagulat na malamig na hangin. Gayunpaman, hindi nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyan. Isang jade green na apoy ang lumabas sa kanyang katawan na parang bulkan. Pagkatapos nito, nagtipon ito sa kanyang kanang kamao sa paraang parang kidlat. Sa loob ng ilang paghinga, ito ay pinagsama-sama sa isang kalahating talampakan malaking jade berdeng apoy na lobo. Hindi na nag-atubili pa si Xiaoyan matapos mabuo ang Firewolf. Inihagis niya ang kanyang kamao pasulong. Ang apoy na lobo ay umungal na parang mga alon ng tubig sa kamao ni Xiaoyan. Ang nakakatakot na temperatura ay nagpasingaw sa malamig na hangin na dumating. Pagkatapos nito, marahas itong nabangga sa braso ni Binghi sa susunod na sandali. Isang alon ng hangin ang nagkalat sa paligid na parang singsing matapos magbanggaan ang dalawa. Ang mga nakapaligid na malalaking bato ay naglalabas ng mga tunog ng pag-crack at nabuo ang maraming mga bitek na may tunog ng pag-crack. Ang banggaan na ito ay nagpatuloy lamang ng isang iglap bago iyon natuklasan ni Bing na ang yelo sa kanyang kamay ay mabilis na natunaw na may gulat na ekspresyon. Isang lamig ang sumilay sa mga mata ni Xiaoyan nang maramdaman niya ang pagkapatas sa pagitan ng magkabilang panig. Lumakas ang lakas sa braso niya. Grog. Isa pang puwersa ang muling lumabas. Sa wakas, nabasag nito ang yelo sa kamay ni Binghi. Nakakalat ang mga pira-pirasong yelo sa lahat ng direksyon. Isang pamumutla ang bumalot sa mukha ni Binghi sa harap ng matinding suntok na ito. Mabilis na umatras ang kanyang mga yapak. Sa wakas, marahas silang bumangga sa isang malaking bato. Isang subo ng sariwang dugo ang tumalsik. Pagkatapos nito,
Itinaas niya ang kanyang ulo. Puno ng gulat ang mukha niya. Talagang nahirapan siyang isipin na ang isang one-star Dao Zhang ay makakapaglabas ng nakakatakot na lakas sa pakikipaglaban. Habang si Binghi ay nahihirapang tumayo muli, isang figure ang lumitaw sa kanyang harapan na parang multo. Dahan-dahang damaykit ang kanyang mga daliri sa kanyang noo, dahilan para agad na nanigas ang buong katawan ni Binghi. Ang mga tao mula sa Ice River Valley ay nasa antas na ito lamang. Battle Through the Heavens. Kabanata 1074. Walang iwanan buhay. Namuti ang ekspresyon ni Binghi. Ang kanyang katawan ay hindi nang ahas na gumalaw kahit kaunti. Alam niya na kung maglakas loob siyang gumawa ng kahit katiting na kakaibang paggalaw, ang kanyang ulo ay madudurog sa mga piraso sa pamamagitan ng isang putok, nalilito tulad ng isang pakwan na lumapag sa lupa. Napanatili ng katawan ni Binghi ang kanyang pose na malapit nang umakyat sa kanyang mga paa. Napalunok siya ng laway. Ilang sandali pa, tahimik siyang lumingon ng kaunti at nagsalita sa paos na boses. Kung papatayin mo ako, ang Pil region na ito ay walang lugar na maaari mong itago. Tumingin si Xiaoyan sa maputlang puting mukha ni Binghi mula sa itaas. Gayunpaman, tumawa lang siya at sinabing, dahil nakialam ako, natural na hindi ako natatakot sa kung ano mang Ice River Valley mo. Napakayabang na tono. Huwag mong isipin na mayroon kang kwalipikasyon para lumaban sa Ice River Valley sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang 8-star Dao Zhang na espiritual na katawan at papay. Ang lakas ko ay nasa pinakamahina lang sa mga elder ng Ice River Valley. Bukod dito, kahit si Binghi at Bingyuan ay nasa gitna. Kung ang mga tunay na eksperto ay lalabas sa aking Ice River na hindi mo agad nababanggit. Kahit na naramdaman ni Bing na medyo mali ang sitwasyon matapos marinig ang mga salita ni Xiaoyan, hindi niya sinasadyang nagpakawala ng malamig na tawa. Pinaikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata. Ang Ice River Valley na ito ay isa rin sa 3 lambak. Malamang na ang lakas nito ay hindi mas mahina kaysa sa Burning Flame Valley. Ang pangatlong elder lamang ng Burning Flame Valley lamang ang may lakas ng isang 8-star Dao Zhang. Naabot na ng pangalawang elder na iyon ang rurok ng klase ng Dao Zhang. Siyempre, ang pinaka-nakakatakot na tao ay natural na si Tang Xin ng Burning Flame Valley. Kahit na sa paningin ni Xiaoyan, maaari lamang niyang ilarawan si Tang Xin sa mga salitang hindi maarap. Bagamat napakahirap para kay Xiaoyan na tumpak na matukoy kung gaano kalakas o kaina ang isang Dao Zun class expert, sinabi sa kanya ng kanyang instincts na ang lakas ni Tang Xin ay tiyak na mas malakas pa kaysa kay Lei Zunzi mula sa Wind Lightning Pavilion. Dahil ang Burning Flame Valley ay nagtataglay ng ganoong lakas, ang Ice River Valley, na nakarank sa tabi nito, ay tiyak na hindi magiging mas mahina. Kaya naman, hindi nag-alinlangan si Xiaoyan sa sinabi ni Binghi. Bago siya nakarating sa Pil region, naunawaan na niya na magiging kalaban niya ang Ice River Valley pagkatapos iligtas ang Little Fairy Doctor. Gayunpaman, sa karakter ni Xiaoyan, iiwan na lang ba niya ang Little Fairy Doctor dahil lang sa lakas nitong Ice River Valley? Noong siya ay maliit pa lamang na Daozi, nakakatuntong lang sa landas ng Daochi training, nang ahas na siyang kalabanan ang dakilang nilalang ng Jiama Empire. Kahit na hindi gaanong kailangang sabihin ngayon. Bing tiningnan niya ang katahimikan ni Xiaoyan at naisip niya na nagbago ang isip niya. Medyo naging kalmado na rin ang tono niya habang sinabing, kung magkukusa ka na ibigay ang bangkay ng Wolfel Poison Lady na iyon sa Ice River Valley, tiyak na hindi ka hahayaang matalo ng Ice River Valley ko. Sa iyong talento, tiyak na ilalagay ka sa isang mahalagang posisyon ng Valley Chief. Dapat malaman na ang ating Valley Chief ay gustong-gustong makilala ang mga eksperto mula sa lahat ng dako. Katatapos lang ng mga salita ni Binghi nang makita niyang unti-unting namumula ang mukha ni Xiaoyan. Kaagad, namuo ang lamig sa kanyang puso. Bumagsak ang kamay niya sa lupa habang nagmamadaling umatras sa tulong ng puwersang tumutulak. Bang! Gayunpaman, kagalo pa lang ng kanyang katawan nang sumili ang malamig na ngiti sa mukha ni Xiaoyan. Ang kanyang binti ay sumipa sa paraang parang kidlat. Walang awa nitong hinampas ang katawan ni Binghi. Dahil sa malakas na puwersa ay lumipad ang kanyang katawan na parang saranggola na may putol na tali. Pagkatapos nito, malakas siyang nabasag sa isang napakalaking bato.
Bahagyang naririnig ang tunog ng mga bitik ng buto. Patuloy na umaagos ang mga patak ng malamig na pawis sa noo ni Binghi habang dahan-dahan siyang gamulong pababa mula sa malaking bato. Itinaas niya ang kanyang ulo at ang kanyang mga mata ay tumingin kay Xiaoyan ng masama. Galit na galit siyang umungal. Munting bastos, pagsisisihan mo sa malaot huli itong mga aksyon mo ngayon. Boom! Katatapos lang tumunog ng dagandong ni Binghi nang biglang bumaril ang isang puting figure mula sa langit. Agad itong bumangga sa napakalaking bato sa tabi niya. Isang subo ng sariwang dugo ang tumalsik. Pagkatapos nito, ang figurang ito ay dahan-daang gamulong na parang bangkay, na lumilitaw na parang tumpok ng putik. Bing nagmamadaling ibinaling niya ang kanyang ulo at agad na bumalatay sa kanyang mga mata ang pagkagulat. Nakita niya na ang figure ay talagang Bing Fu. Gayunpaman, ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng sariwang dugo. Ang kanyang hininga ay labis na pagod at siya ay tila malapit sa kamatayan. Ang gulo talaga kapag walang katawan. Nakakainis lang na makitungo sa isang daozang. Isang matandang figure ang dahan-dahang lumitaw sa tabi ni Xiaoyan. Ang taong ito ay natural na Tian Wu Zunzi. Sinulyapan niya ang malaputik na Bing Fu at tumawa. Talagang nasiyahan ako sa pagbugbog sa kanya. Gayunpaman, makatitiyak ka na siniguro ng matandang ito wala na siyang natitirang hininga. Tumanggaw si Xiaoyan. Mahina niyang sinabi. Matandang Ginoong Yao, makatitiyak ka na ang usapin ng mga sangkap na panggamot ay halos na ayos na. Malamang na malapit ka nang magkaroon ng katawan muli. Isang kagalakan na mahirap itago ang bumungad sa mukha ni Tian Wu Zunzi nang marinig niya ito. Ang bagay ng kanyang katawan ay isang bagay na lagi niyang inaalala. Matapos marinig ang mga salitang ito ni Xiaoyan, tila hindi nalalayo ang araw. Bata, maaasahan ka talaga. Hahaha. Ang paningin ng matandang ito ay kasing ganda ng dati. Agad na kumislap ang kislap sa mga mata ni Binghi nang marinig niya ang mga salita ni Tian Wu Zunje. Ang elder na ito, ang aming Ice River Valley ay dalubhasa sa pagpapadalisay ng mga katawan. Bukod dito, ang mga katawan na aming nilikha ay may espesyal na kakayahan. Hanggat tinutulungan mo ang aking Ice River Valley na gawin ang isang gawain, makukuha mo ito ng librera. Nawala ang ngiti sa mukha ni Xiaoyan. Ang siksik at malamig na hangarin sa pagpatay ay unti-unting umusbong sa kanyang mga mata. Nagulat din si Tian Wu Zunzi dahil sa sinabi ni Binghi. Napatingin siya kay Xiaoyan. Isang kakaibang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha makalipas ang ilang sandali. Dahan-dahan siyang naglakad papunta kay Binghi, ibinaba ang katawan, at marahang hinampas ang kamay sa likod niya. Ngumiti siya at sinabing, "Ano ang gagawin? Maaari nating pag-usapan ito. Tulungan ang Ice River Valley na makuha ang Waffle Poison Lady. Matutulungan ka ng Ice River Valley na pinuhin ang isang katawan na lubos mong masisiyahan." Isang matinding kagalakan ang bumalot sa malalalim na bahagi ng mga mata ni Binghi nang marinig niya ito. Dahan-daang tumanggaw si Tian Wu Zunzi. Pagkatapos nito, marahang lumipat ang kanyang kamay sa leeg ni Binghi. Naramdaman din niya ito bigla at bumukas agad ang lahat ng butas ng kanyang katawan. Inihagis niya ang palad niya kay Tian Wu Zunzi sa kanyang harapan. Crack! Ang hangin mula sa palad ay hindi pa nakakarating kay Tian Wu Zunje nang medyo malamig ang kanyang ekspresyon. Biglang gumamit ng kaunting lakas ang kanyang kamay at nabali ang leeg ni Binghi sa gitna ng kaluskos. Bata, hindi mo dapat bigyan ng pagkakataon ang taong iyon na magsalita sa hinaharap. Kung hindi, maaaring mangyari ang hindi inaasahang pagbabago sa madaling panahon. Biglang itinapon ni Tian Wu Zunje ang malamig na yelo na Binghi bago ibinaling ang ulo kay Xiaoyan at nagsalita sa mahinang paraan. Tahimik na nirelax ni Xiaoyan ang kanyang mahigpit na nakakuyom na kamao. Tumanggaw siya kay Tian Wu Zunzi, pinagsalikop ang kanyang mga kamay, at sinabing, "Salamat sa iyong paalala, matandang Ginoong Yao. Dapat na matapos na rin ang labanan sa kabilang panig." Isang pilak na kinang ang agad na lumabas mula sa batis ng bundok matapos tumunog ang kanyang boses. Pagkatapos nito, lumitaw ito sa harap ni Xiaoyan. Sa sandaling ito, hawak ng mga kamay ng Earth Demon Puppet ang isang dagwang mukha na Bing Yuan. Nang makita niya si Bing Fu,
na parang tumpok ng putik at sibing hinabali ang leeg, isang kasamaan ang agad na lumabas sa kanyang mga mata. Mataman niyang tinitigan si Xiaoyan habang namamaos ang boses na sinabi niya. Munting bastos, lahat kayo ay hindi makakatakas. Bahagyang ngumiti si Xiaoyan. Natanggap niya ang malubhang na sugatan na Bing Fu mula sa mga kamay ng Earth Demon Puppet. Pagkatapos nito, ang kanyang mga mata ay bumaling sa mga disipulong iyon mula sa Ice River Valley. Iniutos niya. Patayin sila, huwag mag-iwan ng sino mang buhay. Agad na kumislap ang Earth Demon Puppet nang tumunog ang mga salitang ito. Sumakay ito sa grupo ng mga alagad ng Ice River Valley na parang mabangis na tigre. Kaagad, maraming malungkot na hiyawan ang umalangaw-ngaw mula sa gilid ng batis ng bundok na ito. Sa ilalim ng matinding lakas ng Earth Demon Puppet na ito, 4 lamang sa mga alagad ng Ice River Valley na ito ang nakatakas. Gayunpaman, ang kanilang bilis ay mas mababa kaysa sa Earth Demon Puppet. Nahuli silang lahat pagkatapos ng maikling habulan. Pagkatapos nito, sila ay bumagsak na parang trigo sa mga kamay ng Earth Demon Puppet. Ang Earth Demon Puppet, na natatakpan ng amoy ng dugo, sa wakas ay bumalik pagkatapos na patayin ang lahat ng mga disipulo mula sa Ice River Valley sa loob ng pinakamaikling panahon. Bumalik din ang spiritual avatar ni Xiaoyan kasama nito. Ibinalik ni Xiaoyan ang espiritual na avatar sa pagitan ng kanyang mga kilay. Pagkatapos nito, ibinaling niya ang kanyang mga mata sa nanginginig na Bing Fu at ngumiti habang sinasabi. May gusto lang akong malaman. Tinitigan ng masama ng mga mata ni Bing Fu si Xiaoyan. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kalupit si Xiaoyan. Pinatay niya silang lahat. Munting bastos, huwag mong isipin na ang Ice River Valley ay hindi malalaman kung ano ang nangyari dito sa pamamagitan ng pagpatay sa lahat. Maghintay ka lang, sandali mamaya, ikaw ay magiging wanted target ng Ice River Valley. Sa oras na iyon, wala kang isang lugar na maaari mong itago sa Peel Region. Bahagyang kumunat ang noo ni Xiaoyan. Kinulat niya ang kanyang mga daliri habang unti-unting umangat ang isang butil ng isang jade green na apoy. Pagkatapos nito, marahan itong idiniin sa balikat ni Bing Fu. Isang alon ng chi-chi na tunog ang agad na lumabas mula sa kung saan dumapo ang mga daliri ni Xiaoyan. Nasira din ang mukha ni Bing Fu dahil sa matinding sakit. Gusto kong malaman kung ano ang Ice Zone Force na nabanggit mo kanina. Binawi ni Xiaoyan ang kanyang daliri matapos pagmasdan ang pangit na mukha ni Bing Fu at humingi ng sagot. Ang mga mata ni Bing Fu ay may bisyo. Hindi niya pinansin ang mga salita ni Xiaoyan. Walang pakialam ang mukha ni Xiaoyan. Muling idiniin ng kanyang daliri si Bing Fu nang walang sinasabi. Shi. Tumaas ang puting usok at nanginig ang buong katawan ni Bing Fu. Ang kanyang mukha ay naging kakaiba dahil sa matinding sakit. Dahan-daang binawi ni Xiaoyan ang kanyang daliri at walang pakialam na nagtanong. Magsalita ka. Ang paghinga ni Bing Fu ay naging gulanit. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nanggigigil ang kanyang mga ngipin at sinabi sa paus na boses. Ang Ice Zone Force ay isang natatanging Daochi ng aking Ice River Valley. Kailangang maabot ng isang tao ang klase ng Daozang upang malikha ito. Kung ang Ice Zone Force na ito ay pumasok sa katawan ng isang tao, ito ay tahimik na magtatago at unti-unting magpapalamig ng dugo at mga ugat sa kanyang katawan. Paano ito mababawi? Walang paraan para i-undo ito maliban na lang kung kukunin mo ang Valley Chief ng aking Ice River Valley na personal na gawin ito. Gayunpaman, sa tingin ko ay hindi mo iyon kaya. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Bing Fu. Naging malamig ang mga mata ni Xiaoyan. Hindi niya ito pinansin at bahagyang tumango kay Tian Wo Zunzi. Pagkatapos nun, tumalikod na siya at naglakad palayo. Nakakailang hakbang pa lang siya nang makarinig siya ng bumubuga ng buto mula sa likuran. Ito ang kanilang mga kaluluwa. Panatilihin sila. Kinuha ni Xiaoyan ang 3 bote ng jade na bumaril mula sa kanyang likuran. Sinulyapan niya ang mga ito at inilagay sa kanyang storage ring. Pagkatapos nito, mabilis siyang naglakad papunta sa Little Fairy Doctor. Hindi niya sinasadyang nakaramdam ng kirot sa kanyang puso nang makita ang maputing-puting mukha nito. Marahan niyang sinabi, umalis muna tayo sa lugar na ito. Mag-iisip ako ng paraan para harapin ang tinatawag na Ice Zone Force.
Ang Little Fairy Doctor ay marahang tumango. Napatingin ang magaganda niyang mga mata sa binata sa kanyang harapan. Sa loob ng wala pang isang taon, mukhang malapit na siyang maabyutin. Iniabot ni Xiaoyan ang kanyang braso, hinawakan ang maliit na baywang ng Little Fairy Doctor. Pagkatapos nito, kinuha niya ang Earth Demon Puppet para dalhin si Zinlan, na nagtatago sa isang sulok. Gumalaw ang kanyang katawan at mabilis siyang tumakbo patungo sa mas malalim na bahagi ng Fallen God Stream. Agad na tumahimik ang paligid ng batis ng bundok na ito pagkaalis ng grupo ni Xiaoyan. Tanging ang mga bangkay at sariwang dugo sa buong lugar ang nagbigay ng indikasyon ng matinding labanan na sumiklab sa lugar na ito kanina. Battle Through the Heavens. Kabanata 1075. Magpagaling. Nagkalat ang malagkit na sariwang dugo sa mga pira-pirasong bato sa tabi ng batis ng bundok. Isang makapal na amoy na duguan ang lumabas. Maraming mga bangkay na malamig sa yelo ang gumuho sa tabi ng mga pira-pirasong bato. Tahimik ang lahat sa lugar na ito. Isang madugong amoy na ayaw mawala ang nananatili, na nagpapahiwatig na isang matinding labanan ang naganap dito kanina. Matagal na nagpatuloy ang katahimikan sa lugar na ito. Noon lamang ito nabasag ng maraming tunog ng rumaragasang hangin na biglang lumitaw sa kalangitan. Biglang nagbago ang kanilang mga ekspresyon nang matuklasan nila ang mga bangkay sa lupa. Isang matandang figure ang dahan-daang dumapo sa isang napakalaking bato. Sa hitsura ng kanyang hitsura, siya ang elder mula sa Ice River Valley na nagbabantay sa pasukan sa Fallen God Stream. Huminto ang matanda sa Ice River Valley at tumingin sa lupang puno ng mga katawan. Sa pag-ikot ng kanyang katawan, lumitaw siya sa likod ng isang malaking bato at hindi makapaniwalang nakatingin sa tatlong bangkay na nasa harapan niya. Makalipas ang ilang segundo, huminga siya ng malalim. Elder Bing Xian. Isang alagad ng Ice River Valley na may katulad na puti-puting mukha ang dumapo sa tabi ng matanda. Napalunok siya ng laway at mahinang sinabi. Narito na ang lahat ng bangkay ng mga elite mula sa Ice River Valley, na nagtungo sa Fallen God Stream upang hanapin ang Wolfo Poison Body. Kasama nila si Bing Fu at ang dalawa pang elder. Ang elder, na tinawag na Bing Xian, ay hindi sinasadyang ipinikit ang kanyang mga mata. Madilim na ang kanyang mga mata nang muli niya itong idilat. Ibalik ang lahat ng bangkay. Gusto kong bumalik kaagad sa Ice River Valley. Tumalikod si Bing Xian at umalis pagkatapos magsalita. Ang kanyang ekspresyon ay lumitaw na hindi karaniwang madilim. Tumango ang alagad mula sa Ice River Valley. Tiningnan niya ang mga bangkay ng tatlong matandang lalaki at hindi sinasadyang bumangon ang lamig sa kanyang puso. Ito ang tatlong ekspertong Daozang. Sino ang nagtataglay ng gayong nakakatakot na lakas para patayin silang lahat? Bagamat hindi alam ni Bing Xian kung sino ang mamamatay tao, alam niya na ang Peel region na ito ay maaaring hindi na maging kalmado sa hinaharap. Sa lakas ng Ice River Valley, tiyak na hindi ito uupo at walang gagawin sa harap ng tatlong elder nito na pinatay. Habang ang mga disipulong ito ng Ice River Valley ay nakikitungo sa magulong sitwasyon, dahan-daang inilalagay ni Xiaoyan ang Little Fairy Doctor sa isang lihim na kuweba ng bundok sa pinakamalalim na bahagi ng Fallen God Stream na ito, malayo sa batis ng bundok. Kumuha siya ng Moonlight Stone at ipinutok iyon sa dingding ng kuweba. Isang banayad na liwanag ang agad na nagkalat, na nagpatalsik sa kadiliman sa loob ng yungib. Tumayo si Zinlan sa tabi ng Little Fairy Doctor. Nagmamadali siyang naglabas ng mainit na balahibo sa kanyang storage ring nang makita ang maputlang mukha nito. Pagkatapos nito, inilagay niya ito sa lupa at mahinang sinabi. Old Sister Little Fairy Doctor, magpahinga ka muna. Ngumiti ang Little Fairy Doctor at tumango kay Zinlan. Umupo siya sa mainit na balahibo bago itinaas ang kanyang mga mata para tingnan si Xiaoyan sa gilid. Mukhang may naalala siya nang bigla niyang sinabi. Wala pang isang taon, ngunit nakalusot ka na sa klase ng Daozang. Kung ganoon, nalutas mo na ba ang demon poison spot sa iyong katawan? Napangiti si Xiaoyan nang hindi sinasadya at walang magawa nang marinig niya ito. Sinabi niya, hindi ngayon ang oras para mag-abala tungkol sa demon poison spot na iyon. Dapat mo munang alagaan ang iyong katawan. Hinawakan ng Little Fairy Doctor ang kanyang mga pisngi gamit ang kanyang mga kamay. Kinurap-kurap niya ang kulot niyang pilak mata.
Napakalambot ng boses niya dahil sa mahina niyang tono. Ayos lang ako. Okay lang kung magpahinga ako ng ilang oras. Naunawaan ni Xiaoyan ang karakter ng Little Fairy Doctor. Hindi niya pinansin ang mga salita nito, tumingkayad, at hinawakan ang puting nyebe na kamay ng Little Fairy Doctor. Isang thread ng spiritual strength ang maingat na ipinadala sa kanyang katawan. Dahan-dahan lamang itong binawi pagkatapos ng maingat na pagsusuri. Medyo pangit ang ekspresyon ni Xiaoyan nang bawiin niya ang kanyang spiritual strength. Sa sandaling ito, ang sitwasyon sa katawan ng Little Fairy Doctor ay lubhang kakilakilabot. Napakaraming lugar sa loob niya ang malubhang nasugatan. Bukod dito, ang naging dahilan ng paglubog ng puso ni Xiaoyan ay ang tinatawag na Ice Zone Force. Hindi niya matukoy kung nasaan ito. Gayunpaman, malabo niyang naramdaman na ang Ice Zone Force na nakatago sa katawan ng Little Fairy Doctor ay naglalabas ng malamig na temperatura. Unti-unting nagyayelo ang dugo at mga ugat sa katawan ng Little Fairy Doctor. Zinlan, alam mo ba ang tungkol sa Ice River Valley Ice Zone Force? Lumingon si Xiaoyan, tumingin kay Zinlan, at nagtanong. Saglit na napaisip si Zinlan matapos marinig ang kanyang tanong. Pagkatapos nito, sumagot siya. Batay sa aking nalalaman, ang Ice Zone Force na ito ay isang natatanging daochi na taglay ng Ice River Valley. Bukod dito, tanging ang isang dalubhasa na Daozang ang makakapag-practice at makakabuo ng kaunting halaga nito. Gayunpaman, kung ang Ice Zone Force na ito ay ipinasok sa katawan ng kalaban kapag nagpapalitan ng suntok, ito ay magiging sanhi ng sitwasyon na maging lubhang mahirap para sa kalaban. Sa makatuwid, napakaraming eksperto na partikular na nagtatanggol laban sa Ice Zone Force kapag nakikipaglaban sa mga tao mula sa Ice River Valley. Kahit ako ay hindi sigurado sa paraan para alisin ito. Bahagyang kumunot ang noo ni Xiaoyan. Tiningnan niya ang puting-puting mukha ng Little Fairy Doctor at hindi sinasadyang nakaramdam ng kirot sa puso. Ang kanyang kamay ay marahang hinaplos ang kanyang mahaba at puting nyebe na buhok. Dapat niyang alisin ang Ice Zone Force na ito sa lalong madaling panahon. Kung hindi, ang Little Fairy Doctor ay hindi na makaka-recover sa kanyang mga pinsala. Ang Ice Zone Force na ito ay talagang kakaiba at kakaiba. Gayunpaman, ito ay hindi isang bagay na ang Ice River Valley's Valley Chief lamang ang maaaring alisin tulad ng binanggit ni Bing Fu. Muling ipinasok ni Xiaoyan ang kanyang spiritual strength sa katawan ng Little Fairy Doctor. Naramdaman niya ang kakaiba ng Ice Zone Force, at dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mga mata. Nagsalubong ang kilay niya at nag-isip ng malalim. Nagpatuloy ito ng kalahating oras bago niya niluwagan ang masikip niyang Simon Got. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at lumitaw ang isang kahon na gawa sa kahoy sa kuweba ng bundok. Sa isang pitik ng kanyang daliri, dumaloy ang tubig na inihanda niya sa kanyang storage ring at napuno ang kahoy na batya. Matapos gawin ang lahat ng ito, kinuyam ni Xiaoyan ang kanyang kamay at isang kumpol ng jade green na apoy ang lumabas. Dahan-dahang pinitik ang kanyang daliri at maraming sangkap na panggamot ang lumabas sa kanyang storage ring. Pagkatapos nito, sila ay ipinasok sa apoy at mabilis na nag-vaporize, na nagiging isang medyo maliwanag na pulang pulbos at likido. Matapos itapon ang lahat ng mga pulbos at likidong ito sa batya, ang malinaw na tubig sa loob ay agad na nagbago sa isang maliwanag na pulang kulay. Bukod dito, mayroon pa ring mga bula ng tubig na tumataas sa ibabaw, dahilan upang lumitaw ito na parang kumukulo. Ang malinaw na tubig sa loob ng wooden tub ay agad na napuno ng mainit na fire affinity energy kasunod ng maraming pulbos at likido na ibinuhos. Ang fire affinity energy na ito ay sobrang siksik. Gayunpaman, ito ay kakaibang banayad. Zinlan, tanggalin ang damit ng Little Fairy Doctor at tulungan siyang pumasok sa batya. Biglang tumalikod si Xiaoyan pagkatapos ihagis ang panghuling sangkap na panggamot bago nagsalita sa mahinang boses. Nagulat si Zinlan at ang Little Fairy Doctor nang marinig nila ito. Isang nakakaakit na matangkad na pamumula ang agad na bumalot sa puting-puting mukha ng Little Fairy Doctor. Nagpalitan ng tingin si Zinlan sa Little Fairy Doctor. Pagkatapos lamang noon ay malumanay siyang gumalaw at lumakad papunta sa gilid ng Little Fairy Doctor. Pagkatapos nito,
Dahan-dahang tinanggal ni Zinlu ang kanyang mga damit kahit nakitang-kita ang maliwanag na pulang peach blossom na mukha ng Little Fairy Doctor. Matapos tanggalin ang kanyang mga damit, makikita ang kanyang perpektong puting jade na makinis na katawan na napakita sa malamig na hangin ito. Splash! Nakahinga ng maluwag si Xiaoyan matapos marinig ang bahagyang tunog ng pagpasok ng isang tao sa tubig. Lumingon siya at nakita ang Little Fairy Doctor na nakakulot sa kahoy na batya. Ang magandang mukha, na napakita sa ibabaw ng tubig, ay isang kaakit-akit na nahihiya pula. Sisipin ang enerhiya sa loob at ay circulate ito sa iyong katawan. Maaaring medyo masakit, ngunit magiging maayos kung titiisin mo ito ng kaunti. Mahinang bilin ni Xiaoyan. Pagkatapos nito, marahan niyang pinitik ang kanyang 10 daliri at biglang bumaril ang 10 tipak ng jade green na apoy. Pagkatapos nito, naglabas sila ng mga tunog ng chi habang papasok sila sa batya na gawa sa kahoy na parang jade green na ahas ng tubig. Burble burble. Lumilitaw na kumukulo ang ibabaw ng tubig habang paulit-ulit itong naglalabas ng daan-daang bula kasunod ng pagpasok ng glazed lotus heart flame sa wooden tub. Ang Little Fairy Doctor, na nakababad sa loob nito, ay naglabas ng daing mula sa kanyang lalamunan. Ang kumukulong mainit na pakiramdam ay naging sanhi ng pakiramdam niya na para siyang nasa dagat ng apoy. Bagaman ito ay medyo masakit, ang Heavenly Flame ay magpapahintulot sa nakapagpapagaling na lakas na makapasok sa iyong katawan sa mas perpektong paraan. Kasabay nito, pipigilan din nito ang Ice Zone Force mula sa pagkalat. Nagmamadaling paliwanag ni Xiaoyan nang makita niyang mahigpit na nakasimangot ang Little Fairy Doctor. Mahigpit na kinagat ng Little Fairy Doctor ang kanyang ibabang pulang labi gamit ang likod ng kanyang mga ngipin. Tumanggo siya at gumawa ng training seal gamit ang kanyang mga kamay sa ilalim ng tubig. Pagkatapos nito, tiniis niya ang kumukulong mainit na pakiramdam at mabilis na hinigop ang siksik na Fire Affinity Medicinal Strength na nasa loob ng wooden basin. Ang tubig sa loob ng kahoy na palanggana ay unti-unting nabuo ang isang whirlpool sa ilalim ng pagsipsip ng Little Fairy Doctor. Maraming tipak ng pulang kulay na enerhiya ang paulit-ulit na bumalot sa katawan ng Little Fairy Doctor sa bilis na nakikita ng mata. Kasunod ng matangkad na pula na enerhiya na pumasok sa katawan ng Little Fairy Doctor, ang kanyang maputlang puting mukha ay unti-unting namula. Kakaiba, isang napakalamig-lamig na singaw ay ibinubuga mula sa isang gilid habang ang isang malabong pula-kulay, mainit na singaw ay ibinubuga sa kabilang panig. Sa isang sulyap, ang buong sitwasyon ay kakaiba. Talagang effective. Si Zinlan sa gilid ay masayang napabulalas matapos makita ang eksenang ito. Nakahinga ng maluwag si Xiaoyan sa loob ng kanyang puso. Mapalad na walang gaanong Ice Zone Force sa loob ng katawan ng Little Fairy Doctor. Kung hindi man, kahit na mayroon siyang paraan na maaaring gumana, malamang na imposibleng ganap na alisin ang Ice Zone Force nang hindi bababa sa 10 araw o kalahating buwan. Zinlan, mas naiintindihan mo ang Peel Region. Kaya gusto kong humingi ng tulong sa iyo. Lumingon si Xiaoyan, tumingin kay Zinlan, at nagsalita sa malalim na boses matapos makita na ang Ice Zone Force sa katawan ng Little Fairy Doctor ay unti-unting inaalis. Oo, Big Brother Xiaoyan, pakisabi sa akin kung ano ang gagawin. Umalis sa Fallen God Stream na ito at tulungan akong tipunin ang lahat ng mga sangkap na panggamot na ito. Kumuha si Xiaoyan ng isang piraso ng puting papel mula sa kanyang storage ring. Nakasulat dito ang mga pangalan ng ilang sangkap na panggamot. Ang lahat ng mga ito ay mga sangkap na panggamot na kailangan niya para matulungan si Tian Wu Zunzi na pinuhin ang isang katawan. Marami na siyang napatay na tao mula sa Ice River Valley. Malamang na nagkaroon siya ng death feud sa kanila. Sa makatuwid, kailangang maging handa si Xiaoyan. Sinulyapan ni Zinlan ang puting papel matapos itong matanggap. Siya ay hindi sinasadyang hindi makapagsalita. Ang mga pangalan ng mga sangkap na panggamot na nakasulat dito ay ilang hindi pa niya narinig. Gayunpaman, tumanggo pa rin siya at sinabing, Big Brother Xiaoyan, pakitiyak na kapag nabigo akong tipunin silang lahat, babalik ako sa clan at kukunin sila para sa iyo. Tahimik na tumanggo si Xiaoyan. Pinitik niya ang kanyang daliri at kumislap ang Earth Demon Puppet at lumitaw. Paprotektahan ka nito sa paglalakbay na ito. Gayunpaman,
Pinakamahusay na lagyan mo ito ng damit bago umalis sa Fallen God Stream upang maiwasan ang atensyon. Mataimtim na tumango si Zinlan. Nahulaan niya ang kahalagahan ng bagay na ito kay Xiaoyan at hindi nagtagal. Matapos maingat na itago ang puting papel sa kanyang storage ring, mabilis siyang lumabas ng kuweba. Ang Earth Demon Puppet ay sumunod malapit sa kanya. Inalis ni Xiaoyan ang kanyang tingin matapos mapanood si Zinlan na nawala sa labasan ng kuweba. Ibinalik niya ang kanyang mga mata sa Little Fairy Doctor sa batya na gawa sa kahoy. Isang malamig na kislap ang sumilay sa kanyang mga mata. Ice River Valley. Hindi madaling mareresolba ang usaping ito.